Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang bata habang pinagmamasdan niya ang malaking apoy na tumutupok sa mansyon. Pagkatapos itong yanigi ng pagsabog. "Nanay! Nanay!" Sabay na bulahaw ng dalawang bata habang humahagulhol ang mga ito. Awang-awa siya sa kambal. Napakamapagmahal ng mga bata at sadyang wala lamang talagang swerte ang dalawang bata sa ina ng mga ito na nabulagan dahil sa pera. "Tahan na. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan." Wika niya sa mga ito habang aka pa rin ang dalawa. Nagkatinginan naman sila ni Ian. Nakita niyang may potensyal ang dalawang bata. There is really something about them that made them qualified to be like them. Just like her and Ian. Pwedeng maging assassin ang dalawa. At kung dadalhin nila ang mga ito, anytime ay pwede na silang mag-out. Dahil may kapalit na sila sa organisasyon. Ilang oras silang bumiyahe patungo sa daungan ng bangka. Nang makarating sa dalampasigan ay sumakay sila sa itim na kotse. Nakahinga sila maluwag ng mapagtampong, tapos na ang misyon nila. Hindi lamang iyon nangangahulugang bilyones kundi isa na namang misyon ang napagtagumpayan nila ni Ian. Akala niya ay hindi na nila magagawa pa ang misyon na ito. Ngunit sadyang tadhana ang mismong nagdala sa kanila upang maging matagumpay. Bumaling siya sa dalawang bata na natutulog ang mga ito at kahit sa pagtulog ng dalawang bata ay bukang bibig pa rin ang ina ng mga ito. "Ian, ang taas ng lagnat ng kambal." Sambit niya kay Ian na nakaupo sa unahan. Sa tabi ng driver ay sinasakyan nila ngayon ay pag-aari ng Secret Red Lions. "Dalhin na muna natin sila sa ospital." Wika ni Ian sa kanya. Nang makarating sa ospital ay agad namang inasikaso ang dalawang bata at inilipat ang dalawa sa isang pribadong kwarto. Nagdesisyon sila ni Ian na ipatigil na muna ang dalawang bata sa ospital para maalagaan ang mga ito. "Ian, ulila na silang dalawa. Ano ang plano mo?" Tanong niya sa binata. "I can take them. Sa akin na muna ang mga bata kung papayag ka." Sagot naman ito sa kanya. "Okay lang ba? Baka magagalit ang mga babae mo sa'yo. Baka akala nila may mga anak ka na." Mahina niyang sambit dito. Nakita niyang napailing naman ito. "Mga babae? You know wala na akong naging babae pa." I know of course," aniya rito. "So ikaw na muna ang bahala sa kanila, okay? Mga bata ang mga yan. Minsan makukulit pero matatalino sila, Ian. You know what I mean." Tumango naman ito sa kanya. "So paano? Ikaw uuwi ka na ba? Busy na sila sa paghanda. Tomorrow is his day. You should be present there. Surprise him." Wika naman ito sa kanya. "Of course," sagot naman niya rito. Miss na niya ang mga anak niya. Ang kakulitan ng mga ito at ang lambing ng dalawang bata sa kanya. Sa wakas, wala na ang balakid sa buhay nila ni Leo. Ang misyon nila ni Ian ay may dala ring kapayapaan sa pamilya. When they left the islands, she promised herself a new beginning together with her family. Napakasakit ang nangyari, ilang taon na ang nakalipas. Ngunit kaya niya iyon ibaon para sa pamilya niya, lalo na para sa mga anak niya. Muli niyang tiningnan ang dalawang batang nakahiga sa kama ng pribadong kwarto na iyon. Dalawang inosenteng anghel na hangarin ang magkaroon ng masayang pamilya. Mga batang mahal na mahal ang ina, kahit na wala itong ibang ginawa kundi ang saktan ang mga ito. Parang nakikita niya ang mga anak niya sa dalawa. Nang tumapak siya kanina sa dalampasigan, ay ang pamilya niya ang unang pumasok sa isip niya. Lihim siyang nagdasal kanina nang makarating sila at nagpapasalamat siya. Buo pa sila. Mabubuo pa sila ng kanyang pamilya.
Mula sa ospital ay mahigit 1 oras na ang biyahe patungong Manila kung saan bukas na ipagdidiwang ang muling pag-upo ni Leo del Carmen bilang CEO ng kanilang kumpanya. His reputation and his name has been reclaimed. Leo del Carmen. Bihis na siya na makarating sa conference room ng company nila. Bagong gupit at bagong ahit rin siya. Kung hindi pa siya kinulit ng kanyang kapatid na si Karen, ay wala talaga siyang planong mag-ayos. Ang sabi pa ni Karen ay mukha na raw siyang ermitanyo at baka matakot pa ang mga bisita nilang mga investor ng company kapag nakita ang hitsura niya na parang isa ng terorista. Everyone congratulated him, windy bump at him. Naging sikat pala siya dahil sa kasyendang binuhay niya sa probinsya. Ayon sa mga ito ay walang investor o negosyante ang naglakas ng loob na bilhin ang hasyendang iyon. Dahil sa mga naging may-ari ng lahat ay namumulubi dahil hindi naging matagumpay ang pamamalakad sa hasyendang iyon. But he did it. He proved his expertise at naging matagumpay nga siya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Pero para sa kanya, walang ibang makakapagpasaya sa kanya kundi ang kanyang asawa. Gustuhin man niyang i-celebrate ito, pero wala naman ang asawa niya. This is for you, Isabel. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka para sa akin. Bulong niya sa sarili. Isa lang naman ang nais niya, ang makasamang muli si Isabel. Ramdam niyang babalikan sila ng asawa. Hindi siya kumbinsido na wala na ito. Nitong mga nagdaang mga araw, ay may mga senyales na buhay nga ito. Basta ramdam niya iyon. Pinatigil na rin ni Cathy ang pagpapahanap kay Isabel. Pero bakit? Siguro alam ni Cathy na buhay si Isabel. Assassin rin ito at naiintindihan niyang may mga bagay na hindi dapat sinasabi kahit sa pamilya mismo ng mga ito. Katulad sa pelikula na kapag top mission ay tanging mga agents lamang ang nakakaalam. Dad, naputol ang pag-iisip niya na makita ang Papa El niya na papalapit sa kanya. Kasama nito ang mama niya na malapad ang ngiti sa mga labi nito. Napakalaki ng conference room nila. May mga nakahanda ng pagkain sa gilid at nakaayos na rin ang wine station sa kabilang mesa nito kung saan puro mamahalin at imported na alak lang ang nakadisplay. Congrats, son. I'm so proud of you. Wika ng daddy niya. Ang mama niya ay hinalikan siya sa pisngi at katulad ng daddy niya ay panay puri nito sa kanya. May mga iilan pa ang lumapit sa kanya at binabati siya. Halos na puno ang conference hall nila. Ganito na pala kadami ang mga investor nila. At ang sabi ng daddy niya ay marami ang dumating na bagong investor na willing to be their partners. Dahil na rin iyon sa niririnig ng mga ito tungkol sa kanya. Ma'am, how about the kids? Hindi ba nangulit? Tanong niya nang maisip ang mga anak. Hindi naman, iniwan ko na muna saglit sa mga yaya. You know, yung mga anak mo may kinababaliwan na namang laro. Sagot naman ng mama niya sa kanya. Hey insan, congratulations at nakuha mo na ulit ang trono mo. Ang tronong karapat-dapat sa'yo. Sambit ng pinsan niyang si Cathy. Kasama nito ang best friend na si Sarah. Kararating pa lamang ng dalawa. Thanks insan. Ang sabi nga nila, kapag para sa'yo, mapupunta talaga sa'yo. Sagot naman niya rito. Ay oo naman insan. Kapag para sa'yo talaga ibabalik at babalik pa rin sa'yo. Makahulugan ang sambit ni Cathy sa kanya. Tinapik pa nito ang balikat niya. Tama nga kayong magpinsan. Katulad na lang ng ulo at mga paa ng lechon na yan. Para sa akin talaga ang mga yan. Pilyang sabi naman ni Sarah na nakatingin na sa mga nakahandang pagkain sa long table. Okay, marahil gutom na kayo insan. Sige na, kumain na kayo ng marami. Wika niya sa dalawa. Pambihira ka Sarah. Kahit saan talaga. Dinig niyang sabi ni Cathy kay Sarah habang papalakad ang mga ito patungo sa buffet table. Tiningnan niya muli ang sipi niya. Ilang araw na niyang tinatawagan ang pinsan na si Ian. Pero hindi niya ito makontak.
Tinawagan niya ang kapatid na si Lax upang tanungin kung magkasama ito at si Ian sa Cebu. Ngunit hindi naman raw. Nagtataka siya. Nasaan na kaya si Ian? Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina. Katatapos lamang ng party sa kabilang room. Nagsiuwian na ang iba ngunit nagpaiwan na muna siya. 10:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin siya inaantok kahit na naging abala siya kanina at napagod sa pag-entertain sa mga bisita niya. He feels so empty. Akala niya ay ang 5 taong malayo siya kay Isabel ay ang pinakamatinding parusang mararanasan niya, pero hindi pa pala. She is gone and he is unsure kung kailan sila ulit magkikita. Thinking about her is like dying. Parang pinapatay siya. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili niya. Tinignan niya ang kabuuan ng opisina niya. It's newly painted and decorated. Sa gitna ng wall ay nakasabit ang mga litrato ng kanyang mga anak na sina Dexter at Daniel. At sa tabi ang litrato nila ni Isabel. Maigi niyang pinagmasdan ang mukha nila sa larawan. He instructed her secretary to put the pictures frame at the wall para palagi niyang makikita ang larawan lalo na ng kanyang asawa. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam na nais niyang ibalik ang mga araw na iyon at itama ang lahat. Kung pwede lang sana pero hindi na. Dahil nangyari na at wala na siyang magagawa pa, kundi pagsisihan ang lahat. He learned many lessons in life, but until now, he can still forgive himself. Tumayo siya at lumabas mula sa maliit na pintuan sa likuran ng office niya. May maliit na terrace doon, kung saan makikita ang buong syudad. Mula sa opisina niya, tiningnan niya ang mga bituin na nagkikislapan sa kalangitan. Then at the glimpse of the shooting star sa kalangitan, he hurriedly closed her eyes and made a wish. Childish act. Pero tila desperado na siya. Pati ang paghiling sa bulalakaw ay pinatos na niya. Binuksan niya ang bote ng wine na dala-dala niya at isinalin ang laman nito sa glass wine mula sa munting mesa sa likuran niya. Nasa 5 salin pa siya ng glass wine niya bago niya naisipang lisanin ang company niya. Uuwi na muna siya sa mansyon ng mga magulang niya. Naroon ang mga anak niya. Kahit na palagi siyang abala, ay gusto niyang kasama niya sa pagtulog ang mga bata. Nanlalabo na ang paningin niya dahil sa epekto na marahil ng alak. Napailing siya nang biglang lumakas ang ihip ng hangin at kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kanina lamang ay nagkikislapan ang mga bituin, ngunit ngayon ay bigla na lamang umulan. Nag-warm bath muna siya nang makarating siya sa mansyon. Payapa nang natutulog ang kambal habang nakayakap sa 2 teddy bear. Habang natutulog ang mga ito, nagtataka siya. Hindi pamilyar sa kanya ang mga teddy bears na iyon. Siguro kabibili lamang iyon ng mga magulang niya kanina. Nagsuot siya ng boxer shorts at sando na pantulog. Inusod niya ng kaunti ang kambal upang makahiga siya sa gitna ng mga ito. Pero agad rin naman siyang tumayo nang makarinig siya ng mga yabag na nagmumula sa labas ng kwarto. He looked at the clock. Napakabilis talaga ng oras. Nang dahil sa traffic kanina, pag-uwi niya ay maghahating gabi na pala. Akala niya ay tunog lamang ng ulan ang naririnig niya. Ngunit parang mga yabag talaga ang nagmumula sa labas. Kaya agad siyang kumuha ng baril sa pag-aakalang may nakapasok na masamang tao sa loob ng kanilang mansyon. Wala nang gising sa ganitong oras, kaya ayaw niya maging kampante. Kung sino man ang magtatangkang pumasok sa mansyon nila, ay mababaril talaga niya. Wala naman siyang nakitang tao na lumabas siya. Napailing na lamang siya. Baka nga napakalakas lamang talaga ng ulan, kaya naririnig talaga niya ang dagundong sa taas ng bubong. Tangina naman no. Mura niya sabay baba ng baril na hawak niya at nakatutok paharap. Ang sarap na sanang matulog. Tumalikod na siya ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay minaaninag siyang figura na paakyat sa hagdanan. At ngayon ay nakatayo na ito sa pinakahuling baitang na paakyat. Napangiti siya sa kanyang sarili. Kung ano-ano na naman ang ini-imagine niya. Pati si Isabel ay tila nakikita niya ngayon na nakatayo sa may hagdanan. Nakasuot ito ng puting ternong silk na pantulog at may dala itong baso ng gata sa kanang kamay. Sambit niya habang ipinipilig ang kanyang ulo. Ayan ka na naman, Leo. Ini-imagine mo naman ang asawa mo.
Malakas niyang sambit sa kanyang sarili habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Leo? Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Ano ba naman itong imahinasyon kong ito? This is the 5th time na nakita kita sa imagination ko. Bibilang ako ng 5. Maglalaho ka na naman. Wika niya sabay pikit sa kanyang mga mata at bumilang siya hanggang 5. Kagaya ng sinabi niya, ikalimang beses na ang pangyayaring ito. Nitong nakalipas na mga araw ay palagi niyang nakikita si Isabel. Pero bigla na lamang itong naglalaho kapag pumipikit siya o di kaya na may muling bumaling sa kinaroroonan nito. Leo, ako talaga to si Isabel. Sabi nito sa kanya. Napamura naman siya. Dahil tila ba totoong totoo. Naglalakad na ito ngayon papalapit sa kanya. Inilapag nito ang baso sa cabinet na nasa gilid. Nakatulala at nakanganga lamang siya habang nakikita itong papalapit na sa kanya. Napamura naman siya. Siguro epekto ito ng antok at pagod. I think I have to sleep now. Shit. Parang totoong totoo talaga ang asawa ko. Wika niya sa babaeng mas malapit na ngayon sa kanya. Totoo ako. Inis nitong sambit sa kanya. No, you are just my imagination. Hindi ka totoo. Wika naman niya rito. O sige, paniwalaan mong imahinasyon mo lamang ako. Oo na Leo, hindi ako totoo. Pero ito, siguro naman ay totoo. Idiniin pa nito ang huling salita. Bago siya nito binayagan ng pagkalakas-lakas. Ang sakit! Mahihimatay na ata ako. Hiyaw niya habang nakaluhod na sa paanan ni Isabel. Sobrang sakit ng pagkabayag nito sa kanya. Parang na-flat na ata ang balls niya sa lakas ng impact ng pagtuhod nito sa kanya. O ano Leo? Hindi pa rin ba ako totoo ngayon? Or kailangan mo pa ulit bayagan para maniwala ka na? Nakapameywang na wika ni Isabel kay Leo. Isabel? Isabel, asawa ko. Ikaw nga. Isabel, buhay na buhay ka. Pautal-utal na sambit niya habang sinusubukang tumayo na. Buhay nga ako, Leo. Kaya tumayo ka na riyan. Utos naman ito sa kanya. Tumayo si at mahigpit na niyakap ang asawa. Nangingilid ang luha niya habang yakap pa rin si Isabel. I thought I wouldn't see you again, my love. Isabel, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko sa iyo. Hindi ko kayang mawala ka pa ulit. Please promise me to stay by my side, Isabel. Sambit niya na may kasiyahan sa puso niya. Pinatawad na kita. Leo, I'm sorry kung kailangan ko magsinungaling about sa mission namin. Nawala ako dahil may mission akong ipinagpapatuloy at kailangang tapusin. Bumalik na ako, Leo, para sa inyong tatlo. Anito sa kanya. I love you so much, Isabel. Walang araw at oras na hindi kita iniisip. I thought I'd lost you forever. Sana mahal mo pa rin ako, Isabel. Sambit niya sa babae sabay taas ng baba nito at pinagmamasdan ang magaganda nitong mga mata habang kinakausap ito. Yeah, I love you to, Leo. Hindi naman nawala iyon. Palagi kang nasa puso ko. Sagot nito sa kanya. Bumaba ang labi niya sa nakaawang na labi ng asawa at masuyong hinalikan iyon. Ngunit bigla siya nitong itinulak. Yung baril mo nakatutok pa rin sa akin. Bulong ni Isabel sa kanyang tainga. Sorry, my love. Pero hindi yan baril. Ibang baril ang nakatutok sa'yo. Nakangiting sambit niya sa asawa. Hindi siguro nito napansin kanina pa na inilagay na niya ang hawak niyang baril sa tabi ng baso ng gatas nito. Napalunok siya ng sunod-sunod habang nakayakap sa asawa at habang dinadama niya ang init ng katawan nila parehong dumadampi sa isa't isa. Ibaba mo ako, aniya kay Leo. Nang buhatin siya nito at inupo sa itaas ng mesa na nasa gilid lamang nila. Lumapit si Leo at nakangiting pinagmamasdan ang kanyang kabuuan. Sumandal ito sa pagitan ng kanyang mga hita, sabay yakap sa kabuuan niya. Sinisigurado ko lang talaga na totoo nga talaga ito.
At totoong ikaw ba talaga ang nasa harapan ko, love? I still can't believe it. Ito na siguro ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. You are back in my life. That's my greatest wish. Isabel. Sambit nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. And I miss you so much. I want to hold you, love. I want to feel you, especially your body. Dagdag pa nito sa kanya. Natawa naman siya. Hinawakan ni Leo ang magkabila niyang pisngi at hinalikan siya na mapusok. Napahawak na rin siya sa magkabilang balikat ng asawa dahil anumang oras ay parang mahuhulog na siya. I want you, love. Let me take you there. Bulong nito sa kanya habang ang magkabilang kamay ay pilit na ibinababa ang kanyang silk na pantulog. Leo, dito talaga? Pwede naman pumasok na muna, no? At saka, hindi ba't marami pa akong dapat na i-explain sa'yo? Tanong niya sa asawa habang ito naman ay sinisip-sip at dinidilaan ang kanyang leeg. Mamaya na explanation, love. I want you. I wanna feel you. I'm dying for it every night. Bulong nito habang patuloy ang kamay nito sa paghawak sa buo niyang katawan. Isabel, namiss talaga kita ng sobra. Hello, madlang. Oh my God. Nagkita na pala kayong dalawa? Akala ko wala pa si Leo. Nataranta siya nang marinig ang boses ni Cathy. Hindi nila napansin ang yabag nito at ni Ian. Kanina pa ba kayo riyan? Tanong naman ni Leo sa mga pinsan. Oh, sorry bro, kung pinutol namin ang kasabikan mo. Akala kasi namin ni Cathy ay may akyat bahay eh. Nakarinig kasi kami ng kaluskos. Ibang akyat bahay pala ang nag-iingay. Natatawang sambit naman ni Ian sa kanila. Bakit kayo nandito? Seryosong tanong naman niya. Hindi ba pwedeng makitulog sa mansyon mo, insan? Nabitin lang, naging suplado na agad. Huwag kayong mag-alala, matutulog na kami ni Ian. Sambit naman ni Cathy sa kanila. Oo nga bro, ayaw mo nun? Mas naging thrilling, hindi ba? O sige, good morning sa inyong dalawa. Bro, nagjensing ka ba? Nako, itaas mo ang bandera ng mga Del Carmen. Huwag lalambot ka agad ng isang round pa lamang. Wika naman ni Ian kay Leo. Kayong dalawa, matulog na nga kayo? Hiyaw naman ni Leo sa dalawa. Lakad-takbo naman ang dalawa papunta sa kwarto na nasa dulo. Parang kabuting pasulpot-sulpot ang dalawa. And back to you, my wife. Let's continue this inside the room. Baka madisturbo na naman nila tayo. Wika ni Leo sa kanya habang inaalalayan siya nito papasok sa kwarto. Muntik na siyang tumili ng bigla siya nitong isinandal sa wall ng kwarto. At agad siyang kinabig at mapusok na hinalikan sa mga labi. Tulog na tulog ang dalawang bata. Nakadim lamang naman ang ilaw sa loob. Habang hinahalikan siya ng asawa, ay agad naman itong pinunit ang suot niya. Hanggang sa bra at panty na lamang ang natira. Oh my God, you're so gorgeous, Isabel. Wika nito habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Masuyo nitong tinanggal ang bra at sinunod ang panty niya. Nakita niyang sunod-sunod itong napalunok. Habang pinagmamasdan ang kanyang malaking bundok. Napakagatlabi naman si Leo nang makita ang baba niya, ang nakahubad niyang pagkababae. When they reached the climax, ang dami nilang nilabas na katas kanina. I love you, Isabel. Mahal na mahal kita. Sambit ni Leo habang nakayakap sa kanya. Nakahiga sila sa gilid ng kama sa tabi ng kambal. Mahal rin kita, Leo. Salamat, love. Sa muli mong pagtanggap sa akin. Kahit na napakalaki na naging kasalanan ko noon sa'yo. Pangako, hinding-hindi na mangyayari ulit iyon. Pinagsisisihan ko na ang lahat, love. Promise, aalagaan kitang mabuti at mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Seryoso nitong sambit habang hinahagkan ang kanyang mga kamay. Salamat din sa iyo, Leo. Ang mga karanasan kong yon ay mas pinatatag ako, Leo. Hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko, kundi para sa mga anak din natin. Aniya rito. Thank you so much, Isabel. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo na mahal kita sobra.
napangiti siya sa narinig. Don't say that. Do it and prove it, Leo. Paalala niya sa asawa. Yeah, love. I always prove to you every day how much I love you. Pangako nito sa kanya. Niyakap siya ng asawa. Gumanti rin naman siya ng yakap rito. This is their second chance. Pero bakit napakasaya niya? Pero bakit maligaya pa rin siya sa piling ng lalaking minsan na siyang sinaktan? Bakit nga ba? Because love is forgiveness and acceptance. Pinatawad na niya si Leo ng buong puso niya at tinanggap ang pagkakamali nito at muling susubok na ayusin ang buhay nila. Kapag tinanggap mo pala at iniintindi ang lahat ng bagay-bagay, ay hindi ka pala mahihirapang magsimula muli. She believed in second chances. May mga oras na nasasaktan natin ang mga taong pinakamamahal natin. Pero sa bandang huli ay may aral tayong natututunan. At sa huli ay mananaig pa rin ang pagmamahal.